May ugaling palamura at meron ding hindi kaaya-ayang amoy. Yan ang dahilan kung bakit parang gusto nang umatras ng makakausap nating si Jomar sa ka-MU niya na si Nicole. Plano ng araw kasing i-ghost nitong si Jomar ang 2 buwan niya ng ka-MU na si Nicole. Pero ito raw si Nicole panay raw ang pahaging na wag naman siyang iwan nitong si Jomar. Kaya itong si Jomar nahihilo na rin sa kung papaano niya matatakasan ang kakaibang dating nitong si Nicole. Kaya naman, 25 years old si Jomar, kausapin na nga natin. Jomar, magandang tanghali sa'yo pare. Magandang tanghali po, Kuya Poy. Sige, meron kang ka-MU na si Nicole. Ilan na? 2 months? Opo, 2 months na po. 2 months sa ka-MU. Lang po. Saan ba kayo nagkakilala nitong si Nicole? Nagkakilala po kami sa isang dating app po, Kuya Poy. Pagkatapos, gaano katagal bago kayo nagkita? Balit, inabot po ng 2 months. Kasi siyempre, masipag din po kasi siyang mag-reply sa mga ano. Kaya ayun, nag-decide po kami na mag-meet up. So ilang beses na kayo nagkita nitong si Nicole? Isa pa lang po, Kuya Poy. Isa pa lang naman pala. Baka naman, saan ba kayo nagkita? Sinundo ko po siya sa QC. Aha. So Tapos taga QC siya, ikaw taga dito sa Makati. Opo. Pagkatapos? Tapos yung unang kita pa lang po, Kuya Poy, siyempre, nagbeso-beso po kami, lumapit po siya sa akin. Doon pa lang po, Kuya Poy, may iba na eh. Anong amoy? Siyempre, pwede mo bang i-describe sa amin? Pasintabi po sa mga kumakain, hindi naman siguro nakakasulat. Hindi ka naman nahilam doon sa amoy niya? Yung parang nagkasabon sa mata? Hindi naman? Nung una, siyempre, hindi ko po inaasahan na ganun nga po. Nung binuksan ko na po yung pinto ng sasakyan, pumasok siya. Tapos sa likod na po, tinignan ko po yung sapatos ko, baka may natakpakan lang po akong kung ano. Kaya, ayun po. Ayan, pero ibig sabihin, baka naman nabilad siya sa araw bago kayo nagkita. Ano ba sa tingin mo nagdulot ng masamang amoy sa unang pagkikita ninyo nitong si Siguro Nicole? Po tindi po din siguro ng init ng panahon. Oo, syempre pinapawisan din o baka yung damit. Alam mo, may mga damit na alam mo yung parang naluom o yung parang hindi natuyo sa araw. Nakulob. Nakulob po. Ganyan, nakulob. Hindi natuyo sa araw, napahanginan lang. Medyo mabaho rin yun kapag ganun. Ganun ba yung amoy na sinusubukan mong sabihin sa amin? O iba? Kuya po eh. Iba kasi talaga. Iba. Iba po yung amoy ng yung damit na nakulob eh. Sandali, ganito. May putok. Opo. May anghit. Amoy anghit. Opo. Ganyan. Okay. Muli po pasintabi po sa lahat ng mga kumakain. Pero, ano ba, saang lugar mo ba nakita itong si Nicole? Saang lugar mo kinita? Baka naman nahirapan siyang, baka nakipag-siksikan pa. Oo, sa mga... Hindi po, sa labasan lang daw po nilang bahay nila yun. Yun lang yun. Opo. So, basa pa nga po yung buhok niya eh. Oo. Naligo pa yun Opo. Naligo. Okay. Sige, pero meron na agad amoy. Baka nga sa damit lang. Sabi mo, first time pa lang, ha? Tapos, sa first time nyo rin na pag-uusap, palamura kamo. Opo. Pag may nakita po siya, iba po yung nasasabi niya eh. Diba, nagulat po siya, mayroon laging mura na nakasama. Alam mo ako, taga Marikina ako, pero bulaklak ng dila ng mga taga Marikina ang pagmumura. Meron nga sa amin yung namatay na o may sakit na, namumura pa bago pag-usapan yung Pero bulaklak ng dila, ganun. Ito bang si Nicole, mas malala ba dun? Opo, yung malalim nga po na murang nasasabi niya. Yung kumbaga, para ka ang inaagahan, mura, hanggang hapunan. Alam niyo po yung yung parang sa kalye po, yung mura ng pangkalye. Oo, medyo bulgar talaga. Yung, tapos, ito ba yung medyo pabulong lang o yung medyo talagang pabuga, bugang-buga, bigay na bigay? Parang palikera po, parang ganun eh. Iba yung palikera, sa palengkera. At hindi rin naman ako papayag na palengkera ang itatawag natin sa mga bulgar ang salita dahil unang-una, sa palengke, kailangan malakas ang bibig mo.
Ganon Opo. yun eh. Para makabenta ka eh, di ba? Sa mga suki mo. Opo. Pero hindi lahat ng mga nasa palengke. Naging expression na lang yan. Pero lumaki kasi ako sa palengke, no? At hindi ako Opo. pumapayag na palengkero ka naman, palengkera ka. Hindi ha. Mas mayayaman pa yung mga nasa palengke sa atin. It's Opo. just that mas kailangan na mas malakas ang bibig mo para matawag mo si suki. Ayan, mabola mo na Opo. pumunta sa'yo bumili. Ganoon yon. Ilagay na lang natin sa bulgar talaga kung magsalita. Opo. At wala nang pakialam kung sino makakarinig. Hindi lang kayong dalawa makakarinig, ganon? Opo. Oh. Talagang malulutong po. Saan ba kayo nagpunta? Doon sa first meeting ninyo, nag-date ba agad kayo nitong si Nicole? Opo, nagpunta po kami sa mall, Kuya Poy. Lakad-lakad po kami doon, tapos nanood po kami ng sine. So, umasa ka na nagkalat ka Opo. rin doon ng ano? Ayun nga po naisip ko po kasi malamig po doon, kaya baka siguro mabawas-bawasan, sabi ko, sa isip ko. Pero ano nangyari? Nasa loob po kami ng sinihan, Kuya Poy. Hindi po ako makapag-concentrate sa pinapanood ko eh. Talagang sumisiksik po, maselan din po kasi yung ilong ko, Kuya Poy, pagdating sa mga ganyan. Mabagsik, ha? Opo. Okay. Meron nagtatanong dito, hindi na sila makapaghintay. Siyempre, bumeso nung nagkita kayo. Mamaya na kasi yung tanong niya. Sandali, nasa sinihan pa lang eh. Sandali, kumain ba kayo? Opo. Nung kumain kayo, nakain mo naman yung nakahain para sa'yo. Syempre kapag ka meron kang masamang amoy na walang ka ng gana, di ba? Ay, opo. Ngayon nga po, Kuya Poy. Hindi ko po halos maubos-ubos din po yung kinakain ko. Ano bang in-order mo, pare? Naalala mo pa? Bulalo po yun eh. Bulalo? Naku, sarap pa naman sipsipin ng utak ng buto. Sarap pa ng sabaw eh. Oo. Pagkatapos siya, anong kinain niya? So, order po siya ng gulay po yung sa kanya eh. Ay, gulay. Tapos nag-request ng more sibuyas. Tsaka more bawang. Ganun ba? Para mas lalong bumagsik ang amoy. Okay. Hindi, pero anong gulay naman ang kinakain niya? Kasi alam mo, yung amoy ng katawan ng tao, pwede kasi maraming pagagalingan yan. Pwedeng doon nga sa kinakain. Di ba may ibang mga lahi? Dahil nasa kultura o nasa tradisyon na nila ang kumain ng mga spicy food. Yan, yung mga matatapang ang kumbaga ang lumalabas sa kanilang sistema bilang pawis ay masangsang para sa atin na mga hindi sanay, pero para sa kanila natural na lang naman yun. Okay? Hindi na ako magbabanggit ng ibang mga lahi. Malamang alam mo rin yan, Jomar, yung mga may hilig sa sili, mga may hilig sa bawang, ayan, sa sibuyas. Sa mga sibuyas, ayan, ng mga ibang mga lahi, ganyan. Medyo nag-iiba rin syempre yung sistema natin. Ganun kaya siya? Malamang hindi naman siguro, hindi ko naman po inisip na ganun, Kuya Poy. Tapos sabi mo nga, nung nagkita kayo, bagong ligo, pero talaga merong kakaibang amoy. Itong si Nicole. Inisip ko po, baka nakalimutan lang po maglagay sa sobrang siyempre na-excite na magkita kami. Ayun, yun. Pwede rin, nakalimutan. Pero ang bilis naman, sabi mo nga, basa pa yung buhok. Unless buhok lang yung Yun na nga po. buhok lang ang pinaliguan at hindi yung katawan. Di ba? Pwede rin ganoon. Pero ito na nga, pasok, tsaka natin, pagkatapos yung kumain, nakakain naman. Opo. Nakain ka? Siya po, nakakain naman po siya. Ako sabi ko, medyo busog pa kasi ako. Kumain ako bago tayo nag-meet, sabi ko. Okay. Ayan, basta sumabay ka na lang rin naman. At pagkatapos nun, ito na yung tinatanong nung Jeff, ito na ang itatanong natin. Nung bang nag-goodbye kayo, nag-goodbye kiss ba? Opo, po. Bumeso na naman po nung nag-goodbye. Beso lang talaga? Opo. Hindi naman lips to lips, wala. Hindi naman po kasi sa bagay first meeting. Bago-bago pa lang naman po eh. Oo, pero nakaya mo pa. Kaya naman. Opo. Sa mukha, wala namang kakaiba. Medyo, siyempre, nagyakapan yung damit po niya, medyo dumikit sa damit ko. Ayun, naiwan po yung amoy. Sino ba ang unang sino ba nag-initiate ng yakap pa? Pwede namang beso na lang, wala nang hug. Siya po, siguro po, natuwa din siya. Nagkita kami. Mahigpit yung yakap?
Mahigpit? Nagkadikit lang po ng yung damit nga po niya. Oo. Pagkatapos, ibig Tapos, sabihin, may remembrance ka na rin. Totoo? Hindi ganun nga kabagsik. Okay. Ganito, Jomar, wala namang valid naman yung mga puntos mo at feeling ko naman, nire-respeto mo naman itong si Nicole. Nagtataka ka nga lang, gusto mo siya. Tama? Opo. Gusto mo siya, Ayan. Doon sa mga pag-uusap ninyo, sa tingin mo ba siya yung tipo ng babae, nag-meet naman na kayo ng isang beses, siya ba yung tipo ng babae na mukhang makikinig naman kung sakasakaling mag-suggest ka na at i-open up mo sa kanya yung issue na medyo may body odor nga siya? Yun na nga po ang iniisip ko, Kuya Pug, kasi ayoko naman pong masaktan siya. Pero, laki na turn off po kasi ako talaga. Pero the mere fact na nag-uusap tayo dito at nagtatanong ka nga kung ano bang gagawin, go-ghost ko na ba, hindi na ba ako magpapakita ulit sa kanya, parang merong something na parang gusto mong ituloy pa rin doon sa, ano ba yung nakita mo naman kay Nicole na maganda? Kasi kumbaga kapintasan niya halos yung pinag-usapan natin, sabi mo nga palamura, tsaka may body odor siya. Pero ano yung pumipigil sa'yo para hindi na magpakita kay Nicole? Ano yun? Masaya lang po siyang kausap. Yun lang po. Masaya o maselan? Anong sabi mo? Masayang kausap po. Masayang kausap. Okay? O bukod doon, sa itsura, sa physical na anyo. Sa itsura, wala naman pong problema sa itsura niya, Kuya po. Walang problema. Yun lang talaga. Opo. Yung may, yung may amoy. Hindi ko naman po masabi sa kanya ng diretso kasi ayaw ko naman po talaga siyang, ayaw ko pong makasakit. Ayan. Ito. Syempre, hindi naman puro ang tingin natin doon sa ibang tao. Yan, doon sa nakadate natin. Ikaw ba sa itsura mo, sa sarili mo, meron ka rin bang sa tingin mo kailangan ding i-improve, Jomar? Sa tingin ko po, Kuya Poy, wala naman po kasi sarili ko na po ito. Sa physical na anyo, okay ka naman? Okay naman po. May kahawig ka bang artista? Sabi nga po, si Jong Hilario daw po eh. Jong Hilario, pwede rin naman. Parang dancer. Yan. Okay. So, ano na ang gusto mong gawin sa ngayon? Itutuloy o hindi? Kanino ba yung kotse na ginamit mo? Pinalinis mo ba yung... Kanino yun? Sa'yo? Opo, diretso car wash po yun. Diretso. Ikaw talaga. Naiiwan din po sa loob. Talagang medyo ganun, mabagsik yung iniwan na amo. Ayaw mo nun, may remembrance. Ikaw talaga. Ayun, tinanong ko nga po siya, Kuya Poy, kung may lahi siya eh. Anong lahi? Sabi niya, pure Filipina daw po siya. Ay, pure. Di ba? Purong-puro pa. Parang suka. Purong-puro. Ayan. Pero, syempre, eto na nga. Pero seryoso na, ha? Seryoso na tayo, Jomar. Ano ang gusto mong mangyari? Gusto bang subukan na siya ay magbago at makausap pa? Kasi pwede rin naman yun. O maturuan mo siya sa personal hygiene, halimbawa, sa baka kinukulang o baka mali ang sistema. Hindi naman kasi natin pwedeng ibase lang sa edad. Yung iba, ligong, ano yung tawag? Parang ligong pato, ligong sisiw, ganun. Pagkabilis. Ligong pusa, hilamos pusa. Yan yung ganyan, parang naligo pero hindi naman talaga. Yung pagkukuskus, yung mga ganyan. Yung iba nga, umaabot na at a certain age na ang Pilipinas ay hindi malamig na bansa. At kailangan talaga yung mga underarm natin ay nilalagyan ng deodorant. Yung iba, meron kasi mga may paniniwala, Jomar, 'di ba? Ay nako, ayoko mangitim ang kilikili ko. So paano mangingitim na lang yung labi nung katabi mo sa lakas ng putok mo? May mga ganun kasi kung mga tuwiran eh. 'Di ba? At yung iba nakasanayan na hindi ganun. Ikaw ba kaya mo? Given na palamura siya, kung sakasakaling mamumura ka, tatanggapin mo ba? Isa nga po yun sa ayaw ko sa isang babae, Kuya po, yung palamura. Kasi yun, medyo mas madali pang pigil-pigilan yun. Pwede naman
Pagka meron ka ng papel talaga sa buhay niya na special, tsaka mo nasitahin yung mga bagay na baka pwede naman, huwag ka na masyadong palamura. Dahil hindi lahat ng mga tao na sa paligid natin ay kabiruan natin, hindi lahat ay pangit yung bulgar ang lumalabas sa bibig natin. Kahit saan ka naman, kahit saan ka magpunta, okay? Ayan, pero doon sa kanyang amoy, pwede rin na ikaw naman ang maging savior niya. Hindi ko nga po alam kung paano sasabihin po sa kanya, Kuya Poy, na hindi po siya na-offend. Alam mo, yung mga ganito mga bagay, talaga nakaka-offend yan. Lalo-lalo na kapag ka manggagaling doon sa mga tao na gusto mo rin. Dahil ikaw, yun lang pagbeso at yung pagyakap at yung pagsama sa'yo nitong si Nicole, nagpapakita yon na tiwala siya sa'yo. Ha? Merong certain level ng trust at yung pakikipagkita sa iyo ng isang babae ay meron ng certain level of trust kang na-build sa kanya. Pero ang sa ngayon kasi first time pa lang kayo nagkita, 2 months pa lang kayo na nagkakausap, sabi mo nga sa dating app na yon, ituloy mo pa ng bahagya. Konting pagtitiis pa bago mo i-address yung kanyang mga masyadong personal na kasiyan, yung BO, yung body odor issue niya, at yung pagmumura. Yung pagmumura, pwede mo nang unti-untiin as early as now. Pwede na, hindi ako sanay sa palamura na kaibigan. Ayan, hindi mo pa naman siya girlfriend di ba? At hindi rin naman requirement na maging girlfriend mo na siya agad-agad. Okay? Pwede pa kayong magkita ulit. Naka-isa ka nga, malay mo naman, give her the benefit of the doubt. Sabi ko nga sa'yo, baka naman mali lang yung naisuot niyang damit, baka may amoy nung araw na yon. Why don't you give her another chance? Sige po, Kuya Poy. Oo, ayan. Pero yung pagiging palamura, sabi mo, wag naman masyado. At may iba rin taong kinig sa atin. O kahit pa ako, hindi ako komportable. Ngayon, kung hindi talaga at hindi niya na mababago, sabi niya, ay nako, dito na yan. Kasi ako pagkakausap ko rin yung mga kaibigan ko sa Marikina, kami mga taga Marikina, at nagbibiroan kami, may mga ganyan. Pero sa amin lang yon, sa circle of friends lang yan, napapamura ka. Pero yun naman ay doon lang sa conversation na yun. Pagka iba ng mga taong kausap namin, iniingatan namin yun. Pwede naman talaga mapigilan yan. Pwede. Oo. Yung ang targetin natin, yung masamang amoy, yun ang obserba mo the next time. Gusto mo siya? Gusto mo, di ba? Opo, Kuya Poy. Sayang naman. Pero wala ka ng balak na humanap ng iba? Siguro, Kuya Poy, pag-iisipan ko muna ng maigi. Pag-isipan mo na maigi. Kung sa ugali niya, masaya naman yung mga pag-uusap ninyo at mukhang makikinig naman to sa'yo si Nicole. Sa ngayon kasi wala ka pang karapatan pero kung there is something, merong X factor ka nakikita sa kanya, sige, tuloy mo lang ang pakikipagkaibigan. Tsaka na kapag medyo mas malapit na kayo sa isa't isa, sabihin mo yung issue para sa kanya ng mga body odor. Actually, you're extending help. Baka lang ma-offend siya kapag it's too early in the day, masyadong maaga pa para sabihin mo ngayon, nung nagkita tayo, ang baho. Nagpakarwash ako, tapos yung damit mo yung amoy ng damit, wag ngayon. Konting tiis pa para sa mga personal na mga ganyan. Kasi talagang she'll take it as an offense mula sa'yo. Okay? Okay po, Kuya Poy. Ayun. Meron ka pang iba mga gustong sabihin, Jomar? Wala naman na po, Kuya Poy. Yun na lang po ang Meron ka ba mga gustong batiin? Binabati ko po yung mga kaibigan ko sa Makati, Kuya Poy. Sila Kevin, sila Lien, sila Jason. Yan po, Kuya Poy. Yun. Maraming salamat din sa iyo, Jomar. At sa pag-uusap natin dito sa H2H Confessions. Yan ang mga gusto natin kausap, yung totoo. Bagaman natatawa po tayo, hindi natin pinagtatawanan yung iba na talagang natural, na merong mga amoy sa kanilang katawan. Tulungan natin. Tutulungan po natin. Pero syempre magdadahan-dahan din. Merong certain level of respect sa pagsasabi. Hindi porke naman kaibigan mo, amoy putok ka.
Yan, yung mga ganyan. Wag naman nung ganun kabrutal. Okay? Wag tayo masyadong brutal, mga kapatid. Kailangan meron pa ring respeto at concern kapag ka sinasabi natin ang mga bagay na ganito. Hindi lang ho naman putok Meron yung iba bad breath naman. O yung iba naman parang napaka-untidy sa kanilang sarili, parang andungis-dungis. O yung iba nga may... Diba, pwede tayo magbigay ng advice pero hindi sa harap ng nakararami para sa ikapapahiya ng ating kaibigan. Dapat nga, sabi ko, ay mabuild natin yung concern at wag din natin masira yung confidence ng pinagsasabihan natin nito kung talagang concerned tayo.